napaka-importante na tayo ay nakakapagsalita. Lalong-lalo na kung ikaw ay media at bubusalan ka. Yun ang ipinaglaban dito. Sabi nyo naman, kayong dalawa, ka Eric at si Badoy, hindi ito about you. Ang pinaglalaban nyo po ay yung karapatan ng mga mamamahayag. Kaya kahit napulaya kayo, eto ha, ako ay masaya para sa inyong dalawa dahil makakauwi na kayo sa pamilya nyo at sa pamasko nyo, ay makakapamasko kayo sa pamilya nyo. At yan po ang sinisigaw ng marami sa media at sa mga, mostly sa mga vloggers. Yan ang sinisigaw namin, makapamasko kayo. Hindi lang ako, marami po. Pero, hindi porket sana nakawala kayo, ay titigilan nyo na. Kasi ang nilaban namin dito ay hindi lang kalayaan ninyo. Ang nilaban namin dito ay ang kalayaan ng mga mamamahayag, ang mga vloggers, ng media, ng mga nasa dyaryo, makapagsalita. At hindi pwedeng tinatakot-takot. So sana, babantayan din namin kayo. Ituloy ninyo ang laban. Huwag niyong tantanan. At maganda naman to sinabi ni Ka Eric. Hindi siya nag-apologize doon sa kanyang sinabi about doon sa travel expenses ni speaker. Nag-apologize siya doon sa pagsigaw niya ng kangaroo court. Maybe dahil dapat naman may professionalism, pero hindi rin kasi siya pinagsalita eh. Sa aking palagay, tama naman dapat ding sumigaw siya. Para sa akin ha, kasi bago ka dapat ikinukulong, dapat dinidinig muna yung panig. Eh siya, hindi naman siya pinagsalita eh. Nanood po ako eh. Napanood ko yun. Talagang gusto niya magsalita, ayaw siya pagpasalitain, pinatayan ng mic, basta ikulong. Pakin, justified din yun na pagsigaw niya kasi hindi naman tayo pwedeng sunod-sunod. Tandaan po natin, kahit na matataas na tao yan, ang taong bayan na nagpapasahod dyan. Dapat sila mayroong pusong servant. Politiko, hindi po yan dapat pinagsisilbihan. Sila ang dapat nagsisilbi sa taong bayan. But I did not retract, I will not retract nang sinasabi ko ngayon sa inyong harap na may source man o wala ang mamamahayag, may soto lo man o wala, ang dapat katungkulan ng Kongreso at ng lahat ng mamamayan, o lahat na nasa pamahalaan, including the President, including the lowest official of the land, is to be transparent and accountable to the people. Yan. Ito gusto ko ipaglaban. At ito, hindi lang siguro ako, maraming mga vloggers sasang-ayon sa akin dito. Ang ipaglaban natin, yung Soto Law. Kasi para sa akin, yaan ang binaboy. Para sa akin, yan ang tinapakan ng mga congressman. Dapat yan, karapatan ng mamamahayag. Yang Soto Law. Hindi mo dapat i-reveal kung sino ang source mo. Nasa batas yan. At yan ay hindi nirespeto ng mambabatas. Ang tanong kasi dito, para sa kanila hindi aplikable. Hindi aplikable itong Soto Law kapag hindi ka membro ng KBP. Para sa akin, at maraming sa tulad ng mga vloggers at tinanong ko to sa mga abogado, aplikable ang Soto Law kahit hindi ka member ng KBP. Ngayon, sino ang tama? Yun ang problema. Para sa mga congressman na yan, hindi applicable. Para sa atin, applicable yung Soto Law. Kaya yan ang ituloy nating ilaban. Ang Soto Law para sa hindi mo kailangan member ng KBP. Kaya, eto na. Kaya, hindi porket laya na kayo, Ka Eric. Dapat, ako nire-request ko, ituloy yung hinain na demanda kahit laya na kayo nila Attorney Roque. Huwag po kayong kukurap. Kasi isa po yan sa dahilan bakit kumurap ang congressman. Dahil mapapahiya sila. Ako naniniwala mapapahiya sila sa korte. Kung patas ang korte, mapapahiya sila sa korte. Baka pagdating ng panahon, sila pa ang balikan yan. Kasi illegal detention. At tandaan natin, pag may illegal detention kay Ka Eric at saka kay Badoy, pwede silang kasuhan. So, bago sila mapunta sa illegal detention, pinakawalan na. Pero dapat tuloy ang laban. Nang sa ganoon, madesisyonan, yung Soto Law ba na yan ay applicable kahit hindi ka member ng KBP. Yun po ang usapin dyan. Pangalawa, meron bang pag-aabuso sa kapangyarihan sa ginawa nitong mga kongresista? Tandaan natin, may karapatan sila. May karapatan sila magkulong, duminig ng isang kaso. Ang tanong dito, inabuso ba nila yung kanilang kapangyarihan? May abuse ba? Kaya nga maganda to madesisyonan. Kasi pag hindi itinuloy ang laban at hindi pumabor ang korte sa mga susunod, lahat po ng media hihingin na ang source. Lahat ng vloggers hihingin na ang source. Kaya dapat tuloy-tuloy ang laban na ito. Kasi gagamitin yung jurisprudence na yan. And hopefully, magdi-decide ng tama ang Korte Suprema in protection doon sa karapatan na madinig ang media
ang puso, ang sigaw ng taong bayan. Kasi kung bubusalan mo ang media, bubusalan mo ang vloggers, palagay ko nasa dictatorship na tayo. Palagay ko hindi na tayo demokrasya. Kaya napaka-importante na dapat may pakinabang na kayo ay nakulong ng 7 araw, may pakinabang ang taong bayan din. Pinaglaban kayo ng taong bayan and hopefully ituloy nyo yung laban nang hindi na maulit ito. Nang sa susunod, matatakot na patawag ng patawag. Matatakot na mag-contempt ng i-contempt kayo. Matatakot na magkulong na indefinite unless yung gusto nilang sagot sa tanong nila ay marinig nila. Kasi nandiyan po yung abuse of power. Naantandaan po nyo? Kaya napaka-importante nito na ituloy yung laban. Nang sa ganun, hindi na maulit at hindi tularan. So ang pagtatanong ko po sa 1.8 billion na hindi fake news, yun ay pagtatanong. Hindi po dapat tinatulan yon. Hindi po dapat kami kinulong, dapat sinagot ng maayos. Kasi ang totoo lang, may naiwan pang mahigit 2 billion pala. Nagkamali ako sa datos pero hindi ako nagkamali sa katotohanan. Mahigit 2 billion pa ang budget allocated for travel. Yan. Mahigit 2 billion pa ang allocated. Saan nyo, kailan na, anong petsa na, paano nyo uubusin yan? Iyan, dapat yung mga ganyan, nagfo-focus tong mga congressman, paano sila magpapakita ng ebidensya. Hindi yung may nagsasalita patungkol sa budget nyo, ikukulong nyo. Kaya napaka-importante nitong laban na to. Kaya bagamat hindi ako sang-ayon sa lahat ng ginagawa ni Ka Eric, ng SMNI, ni Badoy, ni Kibuloy, pero sa isyong ito, may panig ako sa kanila. Dahil makikinabang dito taong bayan. The remaining is only 3 weeks. Anong gagawin nila sa 2 billion? Correct. Ikukulong. Anong gagawin nyo dyan? O sige, ikulong nyo ulit. Ikulong nyo ulit. Tandaan nyo ha, malakas to. Bakit? Di ba? Sabi ko nga, alam nila nasa likod nila ang taong bayan. At posible natakot din sila doon sa pagsampa ni Attorney Roque dyan sa Korte Suprema. May buwelta sa, magmumukha talaga sila ditong kahiya-hiya. Pangatlo, may mga pumirmang mga sundalo. Although ang narinig ko kay Attorney Trixie, mga retired na sundalo. But anyway, nagpatong-patong eh. Yun na lang, sigaw ng taong bayan, ay malaking pressure yan sa isang politiko. Very concerned sila sa sigaw ng taong bayan. Ulit kami kapag nagtanong kami ulit. So may source o wala, accredited ka ng KBP o hindi, ang pagpapahayag at pagiging mamamahayag ay tungkuling kilalanin ng gobyerno yan. At correct, dapat ang SOTO applicable sa lahat. Bakit mo i-reveal yung source mo? Paano kapag kakatiwalaan ng source mo na sasabihin? Ang importante, yung source ko, halimbawa ako, meron ako sinabi, yung confidence, yung kumpiyansa ng source ko na hindi siya ma-reveal, masisira ang tiwala niya sa akin kung i-reveal ko siya. Ang importante lang, mapakita ko yung ebidensya. Halimbawa, nagsabi ako, ang travel expenses nyo 2 billion. Dapat, ready ako ipakita ebidensya. Dapat, ang tinatanong ng mga congressman, ebidensya. Hindi yung source. Naintindihan nyo? Baka takot, hindi matanong ng mga congressman yung ebidensya. Kasi baka pag nagtanong ng ebidensya, maglatag si Ka Eric. Imbis na maipit si Ka Eric, baka pumutok sa pagmumukha nila, magbuka silang bakla. May pumutok sa mukha nila. Naiintindihan niyo po ibig ko sabihin. Hindi ko po sila pinagbibintangan na totoo sinasabi ni Ka Eric. Pero yan ang posibleng nangyari dyan. Instead na hinanap nila yung ebidensya, ang hinahanap nila yung source. Kasi baka bumuelta sa kanila. Dapat ganun. Tayong mga vloggers, dapat ready tayong ipakita yung ating ebidensya. Pero wag nyo kaming pipilitin about dun sa source namin. Kasi kung yung source ko may binibigay sa akin na ebidensya, yun ang suriin. Hindi kung sino nagbigay. Kasi alam nyo po yung SOTO law, sabi nila, pwede ka lang pilitin na i-reveal ang source mo with the condition kasi na kung ang ay national security. Delikado ba yung bansa? Paano magdedelikado ang bansa? Ang usapin dito, travel expenses nyo. Pamamasyal nyo man yan o meeting kayo sa labas, hindi nagdedelikado ang bansa. So maling-mali yung paggamit ng SOTO law ng mga kongresista. Kaya nga sa aking palagay, ang aking opinyon, may pag-abuso ng kapangyarihan na ginawa ang mga kongresista. Kaya nga dapat ituloy ang laban sa Korte Suprema. Nang madesisyonan, sino ba ang tama ng pag-apply ng SOTO law? Sila o ang taong bayan? Yan ang counter-check sa power of the state and the government. Sir, sabi ni Congressman Tambunting, ni-reveal niyo raw po yung source ninyo. Ito pa, dyan, pakinggan nyo mabuti. Sabi ni Tambunting, ni-reveal niya na yung source. Sasabihin ni Ka Eric, hindi. Okay?
Ngayon, sino sinungaling? Kasi magkaiba sila ng sinabi. Siguro, sabi ni Tambunting, isa sa dahilan kaya sila pinakawalan bukod sa humanitarian cause, ay ni-reveal naman na yung source. Ang sabi ni Ka Eric, pakinggan ninyo, hindi daw ni-reveal yung source. Andun ang problema. Andun ang dilema. Version. That is his story. Well, he stand by it. Ang aking sasabihin sa inyo, I will protect the source. Pero ni-reveal nyo nga po, sir. It does kapag Story niya yon. Oh. Pero sir, ni-reveal nyo nga yon. Story niya yon. Sa madaling salita, yan yung sinasabi natin. Istorya niya yon, bida siya doon. O, di ba? Para ngayon, ang tanong ko sa inyo, sino ang papaniwalaan nyo? Si Tambunting o si Ka Eric? Kayo nang bahala. Kayo nang bahala dyan. I did not reveal any names. So sabi niya, may ni-reveal na names. We talk about it. Sabi niya, in confidence, ay papakinggan niya ako. I did not expect na may sasabihin siyang mga Isa pa yon. May pinag-usapan sila in confidence. Ibig sabihin, usapang lalaki. O, eto, sabihin ko sa iyo, wag na nating ilabas. O, pero nilabas daw ni Tambunting. Pero yung sinabi niya, hindi daw yung pangalan ng source. May pinag-usapan lang sila na nilabas ni Tambunting. Tambunting, congressman, totoo ba yung sinasabi ni Ka Eric? Siya ba ay sinungaling o kayo ang sinungaling? Nagtatanong lang po, hindi ko kayo pinagbibintangan, but definitely may sinungaling sa inyo. Kasi magkaiba kayo ng sinasabi. Tambunting, sinungaling ka ba? Tanong lang po yan, ha? bagay na maglalabag sa confidence ng aming pag-uusap. Ang sagot ko, Congressman Tambunting said na may source siya sa sinabi ko, story niya yon. Wala po kayo binigay na pangalan. I am standing by the Soto law. Sabihin, I'm standing by the Soto law. Hindi ko pwedeng i-reveal yung aking source. Ngayon, etong usapan dyan. Posibleng alam na ni Tambunting kung sino yung source. Posible naman. Pero, posibleng hindi rin sinabi ni Ka Eric. Bakit alam? Kung hindi sinabi ni Ka Eric, bakit alam ni Tambunting? Ganito po yan. Naaalala ninyo na doon sa nakapanood, nilive po natin ito. Doon sa nakapanood, yung cellphone ni Ka Eric ay pinaimbestigahan. Pina-confiscate para maimbestigahan. At normally, makikita kung ano yung mga nakalagay doon. So, kita, binasa, at posible nakita nila kung sinong source. 'Di ba? Ganun ang sitwasyon. Ngayon, isa pa yan sa dapat ilaban. Kasi the right to privacy nilabag ng mga congressman na ito. Hindi basta-basta pinako-confiscate ang cellphone. Lalong-lalo na kung ang dahilan lang ng pag-confiscate ng cellphone ay para ma-reveal yung source. Ni walang ka-national security ron. Asaan na ang karapatan natin sa privacy? So, ibig sabihin, kahit sinong congressman dyan, pag sinabi, ay, yung cellphone mo akin, pwede nilang pa-confiscate sa dahilan na gusto lang nilang malaman ng source? Ang babaw po niyan. Kaya sana, Attorney Roque, sana matulungan nyo rin dito kasi total kayo na nagdemanda, ituloy-tuloy nyo. At sana, may managot ditong congressman. Hindi ito paghihiganti. Ito ay para magkaroon ng desisyon ang Korte Suprema. Nang sa ganun, magamit natin itong jurisprudence na ito pag nadesisyonan at merong nagpa-confiscate, may tinopak na congressman, i-confiscate nyo ang cellphone na yung vlogger na yan. Meron tayong ipapakita, hindi dinesisyon na yan ng Korte Suprema. Hindi nyo basta-basta pwede i-confiscate. Although may batas na dyan. May batas na po na the right to privacy. Pero kailangan alam mo itong mga congressman dahil minsan may mga nag-aabuso ng kanilang karapatan or baka hindi nila naiintindihan yung batas or baka inaabuso batas. We don't know for sure. But then again, meron tayong pinapakita. O eto, jurisprudence. Nangyari kay Ka Eric versus ganito. Wala kang karapatan. Pa-confiscate mo yung cellphone. Daig mo pa jowa. Nagpapa-confiscate ka ng cellphone? Ano to sila Tambunting? I mean, sila mga congressman, daig nyo pang insecure na jowa, pinapa-confiscate ninyo ang cellphone. Matindi itong nangyari na ito. Kaya ako mainit dito. Again, unuulit ko, hindi ako panig sa kanila. Mainit ako dito kasi ito'y posibleng mangyari sa iyo, sa akin, at sa mga vloggers. Bubusalan tayo. Pag ikaw ay oposisyon, kung ano-anong sisilipin sa'yo, aalisan ka ng karapatang magsalita. May delikado po yan. Delikado yan sa isang democratic country. Magiging dictatorship tayo. I will not reveal my source. Sir,
Ma'am, as a last reaction na lang po, meron na pong hinain na po panukala na layong kanselahin po yung prangkisa ng SMNI and magsaside po yung dinggin pati yung next year. Cancellation, revocation po ng franchise. I'm not privy kasi to the What's your details. reaction na lang po? Stemming po. Syempre, it makes me sad because I worked at the SMNI and I know that SMNI is really for nation building, no? And we're the only station that talks about a burning issue that other media companies don't even touch. And I'm talking about the CPP, NPA, NDF na ninanakaw ang mga anak natin. No? Libo, hindi na natin maibilang na ng tatlong nandyan ay nasa Kongreso. Si Franz Castro ng Alliance of Concerned Teachers, ang si Arlene Brosas ng Gabriela at si Raul Manuel ng Ayan, ito pinangalanan pa kayo ha. Oh, Manuel, Brosas, Franz Castro. Ako may tanong sa Kongreso. Bakit hindi nyo imbestigahan to? Totoo man or hindi, bakit hindi nyo imbestigahan yung tatlong yan? Kayo ba ay supporter ng NPA? Inimbestigahan na nga si Raul na recruiter ng NPA di umano kaya galit na galit si Senator Bato. Kayo congressman ang iinit nyo sa SMNI. Ba't hindi kayo mag-init dyan sa tatlong yan? Tanong lang po, kinakandong ba ninyo? Kayo ba ay kumakandong ng mga NPA? Tanong lang po. Another tanong, yung pagkumpis ka ba ng cellphone at babasahin nyo yung mga nakasulat doon, wala ba kayong sa tingin ninyong nilabag na batas? Hindi ba yan pag-aabuso ng kapangyarihan? Ang tindi nito. Kaya ito ay tagumpay tayo mga Pilipino sa isang banda. Pero hindi natin pwedeng anuhin to. May dapat managot dito. Ulitin ko, hindi ito para parusahan ang mga kongresista. Para meron tayong magamit na proof, the once and for all, hindi nyo pwedeng ginaganyan ng ang mamamahayag. Napakadelikado niyan. Isipin ninyo, ang tahimik na nga ng mainstream, di ba kayo nagugulat? Ako'y nagtataka. Napakaingay nila nung panahon ni PRRD, ngayon napakatahimik. Pati Rappler napakatahimik. Hindi ko po kayo pinagbibintangan. Pero nagdududa ang taong bayan na kayo'y nabayaran.